Magandang hapon po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa ating Sunday worship service dito sa Grace Fellowship Church of Alabang. Maraming salamat po sa inyong pakiisa sa ating pagdiriwang sa araw na ito. Ang GFC po ay isang simbahang may malalayang pamumuno na binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipan ng pamumuhay sa isa't isa sa ating pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo at pagpapahayag ng Kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang ating statement of faith sa ating website gfc.com.ph at kung kayo po ay bumibisita sa atin sa unang pagkakataon at kung kayo ay may katanungan, mangyaring lumapit po sa ating reception table sa tabi lamang po ng ating main entrance pagkatapos po ng ating panambahan at ikalulugod po naming sagutin ang anumang inyong katanungan. At sa araw po na ito, tayo ay nagpapatuloy sa ating serye sa aklat ng Mangangaral or Ecclesiastes at tatalakayin po natin sa hapon na ito ang isang buong kabanata. Ang ating pong Pastor Rico ay maghahain sa atin ng mensahe mula sa Ecclesiastes 10. Ipinapakita ng kabanatang ito ang isang mundong walang kaayusan, kung saan kahit kaunting kamangmangan ay maaaring magdulot ng malaking kapahamakan at kung saan ang karunungan ay madalas binabaliwala. Pinapaalala po sa atin ang kasulatan, siyang hindi nagpipigil ng kanyang sarili ay parang lunsod na winasak at walang pader na nalabi. Kawikaan 25:28. Sa ating pagkilatis sa kaguluhang nagaganap sa mga nilalang sa ilalim ng araw, naalala natin ang ating malalim na pangangailangan sa isang ganap at matuwid na hari. Simulan po natin ang ating pagsamba sa ating nag-iisang hari na ang pamumuno ay hindi nagkukulang. Ang kanyang kamahalan, kapangyarihan at biyaya ang namamahala sa lahat ng bagay. Kung kaya inaanyahan ko po ang lahat na tayo ay magsatayo at sama-sama nating awitin, Sumamba sa Haring Banal. Tayo'y sumamba sa Haring Banal, awitin natin Kanyang pagmamahal at Siya ang dakilang tagapagligtas ng bawat taong may tiwala sa Kanya. Ipagbunyi ang karangalan ng Hari nating makapangyarihan. Buong kalikasan ay nagbabadya, saksi sa ganap na kadakilaan niya. Hindi masambit, uminang dila sa paghahayag ng kanyang kalinga, katulad ng balong walang hanggan. Hindi nagmamaliw kanyang katapatan. Taong mahina, lubhang marupok, sa Diyos na Hari, manalig ng lubos. Kanyang kahabag ay walang katulad, Hari mang-aalim at tagapagligtas. Amen. Ang lakas ng isang hangal ay nauupos dahil sa kanyang pagtitiwala sa sarili. Ngunit tinatawag tayo ng banal na kasulatan na magtiwala sa Panginoon ng buong puso at huwag manalig sa sarili nating pangunawa. At sa ating pong pagtalikod, sa ating sariling pagpupunyagi at sa ating pagtitiwala kay Kristo, awitin po natin,
Jesus, I am resting, resting. Jesus, I am resting, resting in the joy of what thou art. I am finding out the greatness of thy loving heart. Thou hast bid me gaze upon thee, and thy beauty fills my soul. For by thy transforming power, thou hast made me whole. Jesus, I am resting, resting in the joy of what thou art. I am finding out the greatness of thy loving heart. Oh, how great thy loving kindness, vaster, broader than the sea. Oh, how marvelous thy goodness, lavished all on me. Yes, I rest in thee, beloved. Know what cup of grace is thine. Know thy certainty of promise, and have made it mine. Jesus, I am resting, resting in the joy of what thou art. I am finding out the greatness of thy loving heart.
Turuan mo ang marunong at dudunong pa siyang lalo. Turuan mo ang matuwid at sa kaalaman siya ay lalago. Kung kaya po ang aming panalangin, mangusap ka, Panginoon. Mangusap ka, Panginoon, tatanggap kami ng iyong salita. Ng katotohanan at hubugin mo sa iyong wais. Sinag ni Kristo'y mahayag ngayon sa pag-ibig at sa pananalig. Tundin sa amin yung layunin, lahat para sa'yo luwalhati. Turuan mo, Panginoon, ng pitagan at kapakumbabaan. Suriin aming isipan sa ningning ng iyong kabanalan. Ang pananalig namin itaas, iyong maringalay aming mamalas. Wika mong pinabibigo, pagtagumpayan aming puso. Mangusap ka, Panginoon, ang layunin mo sa aming paabot. Katotohanan mong sadyang di nagmamaliw, naway malaman. At sa biyaya mo ay titindig, kami lalakad sa pananalig. Mangusap ka hanggang lahat luwalhati sa iyong pangalan. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa pagbasa ng banal na salita. Mga Kawikaan, Kabanata 9, talata 9 hanggang 12. Turuan mo ang marunong at dudumog pa siyang lalo. Turuan mo ang matuwid at sa kaalaman siya'y lalago. Ang takot sa Panginoon, ang pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Sapagkat sa pamamagitan ko ay dadami ang iyong mga araw at ang mga taon ng iyong buhay ay madaragdagan. Kung ikaw ay pantas, pantas ka para sa sarili mo. At kung ikaw ay manlibak, mag-isa kang magpapasa nito. Mga Kawikaan, Kabanata 9, talata 9 hanggang 12.
Magsiupo na po tayo. Tayo po'y magdasal. Diyos, aming Ama, pinupuri ka namin dahil tunay kayo po ang may hawak ng lahat at may kapangyarihan sa lahat. Anuman ang nangyayari sa aming kapaligiran, alam namin, Panginoon, na kayo po ang may kapangyarihan dito. At dahil dito, Panginoon, kami ay nagpupuri sa iyo. Panginoon, kami ay dumudulog ngayon, humihingi po kami ng kapatawaran. Kapatawaran dahil nakatitiyak na kaming lahat dito, itong mga nakaraang araw, itong linggo na ito ay nagkasala sa iyo. Sa pamamaraan na hindi nagiging kalugod-lugod sa iyo. At dahil dyan, Panginoon, sa aming pagsamba, bago ang lahat, kami ay humihiling ng kapatawaran. Maraming salamat, Panginoon, sa hapon na ito. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat po ninyo sa loob itong mga nakaraang araw at itong nakaraang linggo. Salamat, Panginoon, na patuloy na ibinibigay at ginagawad po ninyong pag-iingat, lalong-lalo na kagalingan, lalo-lalo na sa mga kapatiran na itong mga nakaraang araw ay may masamang pakiramdam. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbigay po ninyo sa amin ng kalakasan. Alam namin, Panginoon, na kung hindi dahil sa inyong grasya at awa, hindi nga kami makakaparito, hindi kami makakasamba. At dahil dyan, Panginoon, buong puso kaming nagpupuri at nagpapasalamat. Panginoon, kami ay dumudulog ngayon sa hapon na ito. Aming idinarasal, Panginoon. Unang-una, aming idinarasal na mangusap po kayo sa amin sa pamamagitan ng banal na salita mo. Naway, Panginoon, ang lahat ng mga matututunan namin na manggagaling sa inyong banal na kasulatan ay tunay na mamutawi sa aming mga puso. Naway, Panginoon, ang lahat ng ito ay maging totoo at maisabuhay po namin ang lahat ng ito. Aming idinarasal, Panginoon, na kung maaari lamang po, anumang may gumagambala sa amin sa hapon na ito, sa aming puso, sa aming isipan, aming idinarasal na Panginoon, isantabi po ninyo ang lahat ng ito. Pinagdarasal namin ang nasa kapatiran ng mga nagsasamba ngayon, lalong-lalo na yung mayroong mga pinagdaraanan na talagang mga pagsubok na sobrang kakaiba, sobrang tindi. Maaring ito ay patungkol sa pangangailangang pinansyal. Maaaring ito ay patungkol sa kanilang lalo ng nangihinang kalusugan o maaaring ito ay patungkol sa mga relasyon na talagang hindi nila malaman kung ano na ang gagawin. At dahil dito, Panginoon, ang aming buong tuon at pansin ay nawawala na sa inyo. Nakakalimutan na namin ang kagalakan, ang kapayapaan na binigay na po ninyo. Kaya't, Panginoon, kami ay dumudulog, kami ay nagmamakaawa. Kung maaari lamang po na sa loob ng hapon na ito, na isantabi po ninyo ang lahat ng ito. Muli, Panginoon, kami ay buong pusong nagpapasalamat dahil sa pagkakataon na kami ay magkapagsamba. Panginoon, ako'y nagdarasal kung paano niyo po ako tinulungan itong umaga na ito, gayon din sa hapon na ito, bigyan niyo po ako ng kalakasan. Bigyan niyo po ako ng linaw ng pag-iisip at pananalita at Panginoon, aking idinarasal na ako'y maging tapat lamang sa inyong banal na salita. Aking idinarasal, Panginoon, na itago po ninyo ako sa likod ng krus. Ang lahat ng ito ay dinarasal namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Jesus. Amen. Doon sa may kakayanan, inibitahan ko lang po, tumayo po tayo at basahin po natin ang salita ng Diyos. Kukunin po natin sa hapon na ito ang ika-10 kabanata ng libro ng Ecclesiastes, Mangangaral. Kukunin po natin yung buong kabanata mula talata 1 hanggang 20 po. Ako'y bumabasa sa salin ng ang Biblia 2001. Kung ano man ang salin po ninyo, maaari po ninyo akong sundan sa sarili ninyong Biblia o dyan po sa harapan ninyo. Libro ng Mangangaral, verse 1.
Ang mga patay na langaw ay nagpapabaho sa pamahid ng manggagawa ng pabango. Gayon, ang munting kahangalan ay sumisira ng karunungan at karangalan. Ang puso ng taong matalino ay humihila sa kanya tungo sa kanan, ngunit ang puso ng hangal ay tungo sa kaliwa. Maging kapag ang hangal ay lumalakad sa daan, sa katinuan, siya ay kulang. At kanyang sinasabi sa bawat isa na siya'y isang hangal. Kung ang galit ng pinuno ay bumangon laban sa iyo, huwag kang umalis sa iyong kinalalagyan, sapagkat ang pagiging mahinahon ay makapagtutuwid sa malalaking kamalian. May isang kasamaan na nakita ako sa ilalim ng araw na tila kamalian na nanggagaling sa pinuno. At ang kahalangan ay nakaupo sa maraming matataas na lugar at ang mayaman ay umuupo sa mababang dako. Nakakita ako ng mga alipin at nakasakay sa mga kabayo at ng mga pinuno na lumalakad sa lupa na gaya ng mga alipin. Siyang humuhukay ng balon ay mahuhulog doon at ang lumulusot sa pader ay kakagatin ng ulupong. Ang tumatabas ng mga bato ay masasaktan niyon at ang nagsisibak ng kahoy ay nanganganib doon. Kung ang bakal ay pumurol at hindi ihasa ninuman ang talim, dapat nga siyang gumamit ng higit na lakas, ngunit ang karunungan ay tumutulong upang ang isang tao'y magtagumpay. Kung ang ahas ay kumagat bago mapaamo, wala ngang kapakinabangan sa nagpapaamo. Pagsasalita ng may karunungan sa isang Verse 12. Ang mga salita ng bibig ng matalino ay magbibigay sa kanya ng pakinabang. Ngunit ang mga labi ng hangal ang uubos sa sarili niya. Ang pasimula ng mga salita ng kanyang bibig ay kahangalan, at ang wakas ng kanyang salita ay makabandag na kaululan. Sa mga salita, ang hangal ay nagpaparami, bagaman walang taong makakaalam kung ano ang mangyayari. At ang pagkamatay niya ay sinong makapagsasabi sa kanya ng mangyayari. Ang gawa ng hangal ay nagpapahirap sa kanya, kaya't hindi niya nalalaman ang daan patungo sa lungsod. Kahabag-habag ka o lupain, kapag ang inyong hari ay isang bata, at ang inyong mga pinuno ay nagpipista sa umaga. Mapalad ka o lupain kung ang inyong hari ay anak ng mga malalayang tao, at ang inyong mga pinuno ay nagpipista sa kaukulang panahon para sa ikalalakas at hindi sa paglalasing. Sa katamaran ay bumabagsak ang bumungan, at sa di pagkilos ay tumutulo ang bahay. Ang tinapay ay ginagawa sa paghalakhak, at ang alak ay nagpapasaya sa buhay. At ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. Huwag mong sumpain ang hari kahit sa iyong isipan, at huwag mong sumpain ang mayaman kahit sa iyong silid tulugan. Sapagkat isang ibon sa himpapawid ang magdadala ng iyong tinig, at ilang nilalang na may pakpak ang magsasabi ng bagay. Purihin ang salita ng Diyos. Magsiupo na po kayong lahat. Okay. Pangalawang beses na kaninang umaga rin. Pagkatapos basahin talagang sabi ko nga kay Pastor Pedro, no? Talaga. Alam mo, ang balak pa ni Pastor Pedro dapat, yung dalawang huling talata last week, dapat isasama niya rin dito eh. Kasi pag tiningnan niyo yung buong daloy, talagang tila magkasama dapat. Pero, okay, nandito po tayo sa libro ng mga ngaral. Chapter 10. O, 2 linggo na lang by God's grace. Kung hindi ako nagkakamali, tapos na po natin. O, 3 linggo na lang, tapos na natin ang libro ng mga ngaral. Ecclesiastes. At siguro alam niyo na naman, yung sunod na libro na ating pag-aaralan ay libro ng Acts, mga gawa. Okay? Libro ng mga gawa. Okay, bago po tayo magpatuloy, sigurado, alam naman natin ang nangyayari sa paligid natin, di ba? Nangyayari sa gitnang silangan, international, at nangyayari dito, lokal. Di ba? Medyo kakaiba ang mga pangyayari sa paligid natin, international at lokal. At hindi lang yan, di ba? Maging sa bansa natin ngayon, di ba? Kakaiba ang mga nangyayari. Talagang kakaiba, di ba? I'm sorry, iba dyan, di ba?
I mean, kanina umaga nga, Dok, hindi mo binanggit yung ano, di ba? Pag binuksan mo yung Meralco mo, di ba? Di ba? Talagang kakaiba, di ba? At hindi lang yon, maging sa international o local, yung pangsarili natin, alam mo yon, kung tayo ay bumabiyahe, di ba? Bumabiyahe tayo. Medyo kakaiba, di ba? Makikita mo yung kakaibang driver, makikita mo yung kakaibang rider, di ba? Talagang mapapaisip ka. At hindi lang yun, di ba? Pag nasa labas tayo, hindi. Ito pa isa. Yung pag mag-isa na tayo. Di ba? Pag mag-isa. Talagang kakaiba rin ang mga pangyayari. Paano ba yan? Di ba? Pag binuksan mo ang telepono, binuksan mo yung computer mo, lumalabas na ang kung ano-ano. Bakit ko po ganyan sinisimulan itong hapon na ito? Kasi ganito po yan. Sa lahat ng pangyayari na iyan, tatanungin natin ang sarili, ano ang nagiging tugon natin? Ano ang nagiging tugon natin? Kasi di ba, talagang kakaiba eh. Di ba kakaiba? I'm sure sabihin natin, bakit nagkakaganito? Di ba? Minsan dahil sa sobrang tindi ng mga pangyayari, talagang in the end, nafu-frustrate tayo, di ba? Nafu-frustrate tayo, nahahabag tayo. Kaya nga, ang tanong natin, ano ang nagiging tugon natin sa lahat ng mga pangyayari? Pinamagatan natin sa hapon na ito ang ating pag-aaralan, karunungan sa magulong mundo. Karunungan sa magulong mundo. Hahatiin po natin ang 4 na bahagi. Okay? Siguro nakita nyo, 20 verses. Ano? Sapat nga na pwede nating hatiin ng 4 na bahagi. Sa unang bahagi, verse 1 up to 4, ang pag-iingat sa ating puso sa isang mundong wala sa ayos. At yung ikalawang bahagi, makikita na ang pagkilala sa kaguluhan sa isang mundong wala sa ayos. At ang ikatlong bahagi, pagsasalita ng may karunungan sa isang mundong wala sa ayos. At ang ikalaw at 4 na bahagi, pamumuhay ng may pananagutan sa isang mundong wala sa ayos. Umpisa na natin sa unang talata. Makikita natin sa unang talata, sinasabi ni Solomon, ang mga patay na langaw ay nagpapabaho sa pamahid ng manggagawa ng pabango. Gayon ang munting kahangalan ay sumisira ng karunungan at karangalan. Mga kapatid, mula sa talatang ito, makikita agad po natin ang larawan na ibinibigay ni Solomon. Hindi siya nagsimula sa isang pagsasalarawan na komplikado, hindi po. Nagsimula siya sa isang simple ngunit napakalinaw na pagsasalarawan. Ano sabi niya? Ang mga patay na langaw ay nagpapabaho sa pamahid. Isipin po natin ito, may mamahalin tayong pabango. Diba? Hindi ko alam kung ano yung mga pabango niyong mamahalin. No? Yung mga lalaki, mayroong pabangong mamahalin. Yung mga babae, may pabangong mamahalin. Mabango, kaaya-aya. Makikita mo, mataas ang kalidad. Talagang luxurious. Pero sinabi ng talata, kapag may ilang patay na langaw na napunta doon, kahit kaunti, ano mangyayari? Babaho. Masisira ang buong pabango. Yung dati mong naaamoy na mabango, magiging hindi nakaaya-aya sa iyo. At doon, sinasabi din ni Solomon na gayon ang munting kahangalan. Pansinin niyo po ito mga kapatid, yung salita na munting kahangalan, hindi niya sinabi na puno ng kahangalan ang buhay. Hindi niya sinabing puno. Ang sinasabi niya kahit maliit lang, kayang sirain ang karunungan at ang karangalan. Mga kapatid, iyan ang ginagawa ng foolishness. Yan ang ginagawa ng kahangalan. Hindi kailangan malaki, hindi kailangan marami. Minsan, maliit lang, pero sapat na para masira ang matagal na nating iniingatan. Kaya't ito po ang katotohanan ay pinapakita dito ni Solomon. Maaaring ang isang tao ay namumuhay ng may karunungan, kilala siya sa integrity niya, kilala siya sa maayos na buhay niya, pero isang sandali ng kompromiso, isang maling desisyon, kayang matabunan ang lahat ng iyon. At ganyan ang buhay sa ilalim ng araw po. Mga kapatid, napaka-fragile ng reputasyon. Kaya nga po ang karunungan dapat binabantayan. Kailangan tayong maging alerto dahil kung iisipin po natin, hindi kailangang malaki ang kahalangan o malaki yung foolishness para makasira.
Kaya po ganito ang babala ni Solomon dito. Baka po kasi ang isipin natin, di ba minsan, di ba? Oh, okay lang to. Maliit lang naman. Wala namang makakaalam. Mga kapatid, kailangan nating maunawaan kahit munting kahangalan, maliit na foolishness, kayang sirain kaagad ang reputasyon na pinundar mo. At nakita na natin ito, di ba? Ang dami na natin nakita doon. Nakikita natin ito sa mga pinuno ng bansa. Nakikita natin ito sa mga pamilya. At ang matindi pa, nakikita ma rin natin ito saan? Sa ministeryo. Isang maling galaw, nagbabago kaagad ang lahat. Kaya't ano ang panawagan sa atin dito? Ang panawagan sa atin dito, by God's grace, ay piliin natin ang karunungan at hindi ang kahangalan. Piliin ang karunungan, hindi ang kahangalan. Ngayon, bago po tayo magpatuloy, kailangan muna nating linawin anong klaseng karunungan ang tinutukoy po dito ni Solomon. Anong klaseng karunungan? Dahil hindi lang ito yung karunungan na sinasabi nating practical wisdom. Hindi ho. Hindi lang ang pagiging matalino sa buhay, hindi ho. At lalong hindi ito yung tinatawag na worldly wisdom, hindi po. Kaya't ano nga ba ang sinasabi dito ni Solomon? Katulad ng binasa natin kanina, anong sinasabi mula sa libro ng Kawikaan? Ang pagkatakot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan. At ang pagkilala sa banal ang siyang kaunawaan. Sa English, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Alam naman natin kung sino ang sumulat ng Kawikaan, di ba? Ng Proverbs. Ang sumulat din yan ay sino? Walang iba kung hindi si Solomon. Kaya't ang sinasabi ni Solomon na klase ng karunungan dito ay ano? Yung godly wisdom. Hindi ito yung wisdom ng mundo. Kaya malinaw ang karunungan tinutukoy dito ay ang karunungang nakasentro sa Panginoong Diyos. Isang karunungan na kumikilala sa Diyos at nagpapasakop sa Diyos. Kaya't mula dito, dadalhin tayo ni Solomon sa mas malalim na katotohanan. Anong sinabi niya sa talata 2? Ang puso ng taong matalino ay humihila sa kanya tungo sa kanan. Ngunit ang puso ng hangal ay tungo sa kaliwa. Ngayon, dito sa verse 2, ipinapakita naman ni Solomon sa atin ang pinanggagalingan ng lahat ng ito. Saan ba lahat nagsisimula ito? Sabi niya, ang puso ng taong matalino. Okay, pause lang tayo doon. Mga kapatid, kapag sinasabi ng kasulatan yung salita na puso, heart, hindi po ito tumutukoy sa physical na puso. Hindi po. It's not the physical heart. Hindi rin ito tumutukoy sa emosyon. Hindi po. Ito ay tumutukoy saan? Sa pinakasentro nating mga tao. Ano yan? Pag-iisip natin, kalooban natin, yung direksyon ng buhay natin. Kaya't ang pinapakita ni Solomon dito ay ito. Ang ginagawa natin sa labas ay nanggagaling at nangyayari sa loob. Ulitin ko, ang ginagawa natin sa labas ay nanggagaling at nangyayari sa loob. Kaya nga't ang sulat niya, ang puso ng taong matalino ay humihila sa kanya tungo sa kanan. Namon, salitang kanan dito. Hindi ito parang direksyon sa mapa, di ba? Hindi lang ito yung kanan, kumana ka, hindi po. Yung salitang kanan dito, ito ay isang moral na lingwa. It's a moral language. Ang kanan ay kumakatawan sa ano? Kung ano ang tama, kung ano ang mabuti, kung ano ang kaaya-ayo sa Diyos natin. Kaya't ang matalinong tao, yung inner life niya, hinihila siya papunta sa tama. Hindi perpekto, pero may tamang direksyon. Kaya't matapos sabihin ni Solomon yan, sinabi naman ni Solomon, ngunit ang puso ng hangal ay tungo sa kaliwa. Okay, parehong ideya pa rin yan. Pero yung opposite, yung kabaliktaran. Ang kaliwa naman ay kumakatawan saan? Kung ano ang mali, kung ano ang hindi ayon sa tama. Kaya't makikita po natin dito mga kapatid, ang hangal ay hindi la basta-basta nagkakamali. Hindi po. Ang puso niya mismo ang humihila sa kanya papunta sa mali, sa kaliwa. At ito po ang napakahalagang punto dito. Hindi ito usapin kung gaano katalino ha.
Okay? Kasi isipin natin, kailangan matalino ka para magka-godly wisdom. Hindi ho. Hindi usaping kung gaano katalino. Ang tunay na issue dito ay ano? Ang direksyon ng puso. Kaya nga't mga kapatid, tanungin natin po sa sarili natin, saan ba natural na nakahilig ang buhay natin? Saan ba ang direksyon ng buhay natin? Sa kanan? Sa kaliwa? Saan ba? Saan na natural na nakahilig yan? Isipin natin. Kasi kung nandoon tayo sa part ng karunungan at wisdom, no? Makikita yan sa buhay natin. At makikita rin yan kung nandun tayo sa bandang foolishness sa kaliwa. Mga kapatid, makikita natin dito na itinuturo ni Solomon ang ano, hindi sapat na ayusin lang ang kilos natin. Hindi sapat na i-manage lang natin yung behavior natin. Kailangan muna nating suriin ang mga nilalaman ng puso natin. Bakit kamo? Dahil ang direksyon ng puso ang magtatakda ng destinasyon ng buhay po natin. Okay? Hindi lang external ang kailangan baguhin. Ang kailangan ayusin natin is yung puso natin. Kaya ngayon, itinuloy ni Solomon ang kaisipang yon. Dahil kapag mali ang direksyon ng puso, hindi ito mananatiling nakatago. Lalabas at lalabas po ito. Kahit sa pinakaordinaryong bahagi ng buhay po ng tao. Tingnan natin ang sunod na sinabi ni Solomon. Verse 3, maging kapag ang hangal ay lumalakad sa daan, sa katinuan siya ay kulang. At kanyang sinasabi sa bawat isa na siya ay isang hangal. Mula sa talatang ito, makikita natin na dinadala ni Solomon ang usapan sa ano? Pang-araw-araw na buhay. Yung regular day lang natin. Ano yung pang-araw na buhay? Yung ginamit niya, hindi na pagsasalarawan ha. Totoong buhay na po ito. Ano yung sinabi niya? Isang hangal na ang ginagawa. Naglalakad sa daan. Naglalakad lamang. Napaka-ordinaryo, napaka-simple. At sabi pa niya, maging kapag ang hangal ay lumalakad sa daan, ibig sabihin kahit sa pinaka-normal na sitwasyon na naglalakad lang sa araw-araw na buhay ay ano? Sa katinuan, siya ay kulang. Mga kapatid, ang ibig sabihin nito, kulang siya sa tamang judgment. Pag sinabi mong katinuan, siya ay kulang. Kulang sa tamang judgment, kulang sa discernment, kulang sa pag-uunawa. Hindi lang kulang sa kaalaman, kundi kulang sa tamang pag-iisip. At pansinin natin ito, hindi sinasabi ni Solomon na yung hangal ay pilit na nagpapakahangal. Hindi Ang sinasabi dito ay ano, kahit naglalakad lang siya, simpleng lakad lang, kita mo na kaagad na ano, hangal siya. Lumalabas na agad ang pagkahangal niya. Alam mo yun, nakikita mo, hangal, foolish. At sabi pa ni Solomon, ang kanyang sinasabi sa bawat isa na siya'y isang hangal. Okay, yan yung sasali ng ang Biblia. Pero mas malapit dun sa original na lingwahe yung nakasulat sa English. Ano yung sinabi sa English? And he demonstrates to everyone that he is a fool. Kasi sa salin ng ang Biblia, kanyang sinasabi. Pero ang mas malapit na salin ay he demonstrates to everyone that he is a fool. Ano ibig sabihin no? Itong hangal na ito, hindi niya na kailangan sabihin. Tingnan mo lang siya, ay ano, alam na nila na hangal siya. Sobrang matinding pahayag po ito. Hindi niya kailangan magsalita, hindi niya kailangan sabihin, ako ay hangal. Tinitingnan pa lang siya, alam mo na hangal na. Bakit? Dahil kung ano ang nasa puso, lalabas at lalabas sa buhay nitong tinutukoy dito. Mga kapatid, kung mali ang direksyon ng puso, hindi ito mananatiling nakatago. Lalabas ito kung paano tayo kumikilos, kung paano tayo magdala ng sarili. Magiging halata. At makikita ng mga tao, makikita ng mga tao ito. Hindi dahil hinuhusgahan tayo ng tao, hindi ho. Kundi dahil ang foolishness, yung kahangalan, ay kusa talagang nagpapakita. Kaya't ito ang babala sa ating lahat dito. Hindi natin kayang itago ang pusong hangal sa likod ng maayos na panlabas habang buhay. Alam mo yung pwede mong itago yan,
Pero sinasabi ng salita ng Diyos at lalabas at lalabas yan. Darating ang panahon, ilalabas ng buhay natin kung sino talaga tayo. Kaya't ano ang panawagan po sa atin dito? Huwag lang ayusin ang panlabas, ayusin ang puso. Dahil dito nagsisimula ang tunay na karunungan. At ayon sa kasulatan, ang karunungan ay nagsisimula saan? Sa pagkatakot sa Panginoong Diyos. Doon nagsisimula ang lahat ng iyan. Paano kaya magsisimula iyan? Tanungin natin, malinaw na ba talaga sa atin kung sino ang Panginoong Hesukristo? Malinaw na ba talaga na? Kasi ito ho yan Marami magsasabi, yes, Panginoon nila ang Panginoong Hesukristo. Pero talaga bang tagapagligtas na natin ang Panginoong Hesukristo? Kasi di ba ang daling sabihin, tanggapin mo ang Panginoong Hesukristo. I'm sure kayong lahat, pag sinabi ko, tanggapin nyo, walang hindi tatanggap, di ba? Pero ano ba ibig sabihin talaga bang tanggapin ang Panginoong Hesukristo? Para tanggapin natin siya, kailangan tanggapin po muna natin na makasalanan tayo na hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. At kapag tinanggap talaga natin yun, na hindi ko kayang iligtas ang sarili ko, doon pa lang talaga natin maiintindihan na kailangan ko ng tagapagligtas sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga doon mag-uumpisa ang lahat. Kaya nga the fear of the Lord, doon nag-uumpisa ang karunungan. Kaya nga mga kapatid, kung hindi ka pa kapatid, ang tawag sa iyo ngayon, kaibigan. Sino ba talaga ang Panginoong Hesukristo sa buhay mo? Kasi pag talagang luminaw at tinanggap na, ito na po yun. Mag-uumpisa na ang biyahe mo. Ngayon, pansinin natin ng mabuti ang sunod na sinabi ni Solomon. Verse 4, kung ang galit ng pinuno ay bumangon laban sa iyo, huwag kang umalis sa iyong kinalalagyan. Sapagkat ang pagiging mahinahon ay makapagtutuwid sa malalaking kamalian. Mula sa talatang ito, makikita natin na nagbibigay si Solomon ng isang sitwasyon. Medyo kakaibang sitwasyon. Kanina, ordinaryo lamang, di ba? Naglalakad, makikita mo ihangal. Ito, iba na. Simple yung kanina pang araw-araw. Ngayon, iba na. Dinadala niya tayo ngayon sa isang sitwasyon ng sobrang bigat na sitwasyon. Matindi na yung pressure. Ano yung sitwasyon? Kung ang galit ng pinuno ay bumangon laban sa iyo. Isipin po natin ito. Isang ruler, isang leader, o siguro boss mo. At may galit sa iyo. Diba? May galit sa iyo. Maaaring kaya nagalit, may pagkakamali kang ginawa. O maaari ring wala ka namang ginawa, pero nagalit pa rin sa iyo. Hindi sinasabi ng talata kung bakit nagalit. Pero ang punto na sinasabi dito, nandito tayo ngayon sa ilalim ng isang mabigat na sitwasyon, matinding pressure. At mga kapatid, alam po ninyo, ang mga mabibigat na sitwasyon na sinasabi dito, ay talagang naglalabas ng tunay na laman ng puso. Diba? Yung mga ganitong sitwasyon. At ano ang natural na magiging tugon natin sa mga sitwasyon na to? Di ba? Sobrang matinding otoridad na galit sa'yo. Ano yung normal? Una, magpanik. Di ba? Pwede mong depensahan ang sarili mo. Ba't ka nagagalit sa akin? Di ba? Pwedeng ganon. O pwede ring medyo palaban ka. Lumalaban ka. Or ito yung iba. Pwedeng nangyari? Lumalayo ka na lang. Tatakas ka na lang. Ngunit, ano ang sinabi ni Solomon sa mga sitwasyong ganito? Huwag kang umalis sa iyong kinalalagyan. Sa madaling salita, manatili ka. Huwag kang magdesisyon ng padalos-dalos. Huwag agad kang magre-react. Bakit kamo? Sapagkat ang pagiging mahinahon ay makapagtutuwid sa malalaking kamalian. Mga kapatid, yung mga salitang pagiging mahinahon, sa English yan yung calm ka lang. Kalmado ka. Meron kang self-control. Alam mo yun? Steady ka. Hindi ka basta-basta naaantig. At sinasabi ni Solomon, yung ganitong klase ng karunungan, kayang magpatahimik ng malalaking problema. Diba? Hindi mo kailangan lumaban ng sigawan. Hindi mo kailangan lumaban ng init ng ulo. Kung hindi, ang wisdom at godly wisdom ay ang karunungang sinasabi dito ay pagpipigil, restraint. Kaya't makikita natin po dito mga kapatid, wisdom in action.
Di ba yung kanina, naglalakad, kita mo na nahangal. Ito, siguro, sa ordinaryo, medyo parang may sitwasyon na-pressure ka na. Makikita mo talaga kung ano ka. Karunungan o kahangalan. Wisdom in action. Ang karunungan, hindi lang kung ano ang alam natin, ang karunungan ay kung paano tayo tumutugon kapag may mabigat na sitwasyon. Kaya't malinaw po ang daloy dito ni Solomon. Sa verse 2, wisdom or foolishness, direksyon ng puso. Verse 3, lumalabas sa araw na buhay kung ano talaga ang nasa puso. Verse 4, nasusubok kung ano ang nasa loob ng puso. Mga kapatid, sa ating mundo na magulo, kailangan natin ng karunungan. We need godly wisdom. Bago po tayo magpatuloy sa susunod na bahagi, tanungin po natin ulit, ano ba talaga ang direksyon ng puso natin? Ano po ba talaga ang direksyon ng puso natin? Alam mo yan? Ganito lang, naglalakad tayo, nakatayo tayo, kita na ba kaagad kung ano ka? Obvious na ba? Paano kaya kung napipressure na tayo? Ano ba ang lumalabas na nanggagaling sa puso natin? Ano ba talaga ang lumalabas na nanggagaling sa puso natin? At mula doon, si Solomon ay umusad ng paabante. From the heart, from the personal, lumipat ng tingin. Diba? From the heart, lumipat ngayon ng tingin si Solomon. Saan? Sa labas natin, sa paligid natin. Kasi hindi lang ito kung anong nangyayari sa loob at puso natin, ito rin ay nangyayari sa labas po natin. Ikalawang bahagi, pagkilala sa kaguluhan sa isang mundong wala sa ayos. Okay. Verse 5, may isang kasamaan na nakita ko sa ilalim ng araw na tila kamalian na nanggagaling sa pinuno. Ang kahangalan ay nakaupo sa maraming matataas na lugar at ang mamamayan ay umuupo sa mababang dako. Nakakita ako ng mga alipin na nakasakay sa mga kabayo at mga pinuno na lumalakad sa lupa na gaya ng mga alipin. Okay, doon muna, 5, 6, 7. Mula sa mga talatang ito, makikita natin na ipinapakita na ni Solomon ang mas malawak na larawan. Kung kanina puso, ngayon, tinitingnan niya ay ang sistema sa paligid natin. At ginawa niya ito sa pagsasabing muli ng sa ilalim ng araw, under the sun. At narinig na po natin yan ilang beses itong mga sa nakaraang mga linggo. Narinig na natin yan. At pag sinasabi ang sa ilalim ng araw, ito ay tumutukoy saan? Sa buhay dito sa mundong ito. Isang mundong naaapektuhan ng kasalanan. At sinasabi ni Solomon ay sinasabi niyang muli, may mali sa ilalim ng araw. May problema. May kasamaan siyang muling nakita. At sabi po niya, may isang kasamaan na nakita ko sa ilalim ng araw na tila kamalian na nanggagaling saan? Sa pinuno. Ngayon, binaling po ni Solomon ang turo niya sa mga pinuno. Ang sistema ng pamumuno. Yung salitang kamalian na nanggagaling sa pinuno, ibig sabihin, yung mga nasa authority, yung mga pinuno ay nagkakamali. Di ba? At hindi lang ito simpleng pagkakamali, kundi ang mga desisyon na nakakaepekto sa maraming tao. Kaya't mahalaga po talaga ang leadership. Dahil kapag mali ang pinanggagalingan, marami ang naaapektuhan. At ipinapaliwanag pa niya kung ano ang itsura nito. Anong sinabi niya? Ang kahangalan ay nakaupo sa maraming matataas na lugar. Ibig sabihin, yung foolish, yung hangal, na itataas. Nabibigyan ng posisyon, nabibigyan ng kapangyarihan. At anong sinabing sunod? At ang mayaman ay umuupo sa mabababang dako. Ngayon, yung mayayaman dito na sinasabi, hindi lang tinutukoy niyan patungkol sa pera. Hindi po Ito ay tumutukoy din sa mga taong may kakayanan, may wisdom, may karapat dapat na mamuno. Pero anong sinasabi ni Solomon? Sila yung nasa mababa.
Hindi sila ang nasa itaas. Kaya't ano ang larawan na binibigay dito sa atin ni Solomon? Baliktad. Upside down. Ang dapat nasa taas, nasa baba. Ang hindi dapat nasa taas, sila ang nandoon sa taas. Pamilyar, no? Kaya nga't pagkatapos, nagbigay pa si Solomon ng isang pagsasalarawan. Anong sinabi niya? Nakakita ako ng mga alipin na nakasakay sa mga kabayo at ng mga pinuno na lumalakad sa lupa na gaya ng mga alipin. Okay, sa kultura nila noon, ang pagsakay sa kabayo ay simbolo ng otoridad, yung authority at status pag nakasakay sa kabayo. Symbol of authority and status. Kaya't ang sinasabi po dito ni Solomon, yung hindi dapat mamuno, sila ang naitataas. At yung dapat mamuno, sila ang parang alipin. Okay, gusto ko lamang pong linawin. Yung ginagawa dito ni Solomon, hindi ito diskriminasyon ha, hindi po. Hindi sinasabi ni Solomon na mas mababa ang halaga ng iba, hindi po. Ginamit niya lang yung mga salitang alipin at pinuno bilang larawan ng pinakamababa at pinakamataas sa lipunan noon. At ito ay isang matindi larawan ng ulit, reversal, pagbabaliktad. Kaya't ano ang ipinapakita dito ni Solomon? Mayroong gulo. May disorder sa mundo. Isang mundong magulo, isang mundong hindi naaayon sa dapat. At totoo naman po, di ba? Nakikita natin ito. Nakikita natin ito sa mga bansa. Sa leadership, nakikita natin ito sa mga organisasyon. At ang tawag dito si Solomon ay kasamaan. It's an evil under the sun. Pero ito po ang mahalaga. Hindi sinasabi ni Solomon na ayusin natin ang sistema. Hindi sinasabi ni Solomon na ayusin natin ang sistema. Hindi ito yung tuon niya, hindi ito yung focus niya. Ang ginagawa niya ay tinutulungan niya tayong maunawaan ang mundong ginagalawan natin. Dahil ganito po yan mga kapatid, kung ine-expect natin na magiging fair ang lahat, tapat ang lahat, at magiging maayos ang lahat, ano mangyayari sa atin? Madidisappoint lang po tayo, mafo-frustrate tayo. Kaya nga't mga kapatid, ang buhay sa ilalim ng araw, madalas ay magulo. Madalas magulo. At kahit ganoon, tayo ay tinatawag pa rin na mamuhay ng may karunungan mula sa Diyos. We have to live with godly wisdom. Kaya nga't muli, tatanungin natin ang sarili natin. Ano ang nagiging tugon natin sa magulong mundo natin? Ano ang nagiging tugon natin sa magulong mundo natin? Do we respond with godly wisdom, karunungan, o do we respond with foolishness, kahangalan? Karunungan o kahangalan? Ano ang response natin? Ano ang tugon natin? Kaya itinuloy ni Solomon ang kaisipang yon. Dahil kung kahit ang sistema mismo ay sira, kung ang leadership ay out of order, hindi na dapat tayong magulat. Magulat saan? Na kahit sa araw-araw nating trabaho at gawain, ay tiyak na may problema tayong haharapin. Anong sinabi niya? Verse 8, siyang humuhukay ng balon ay mahuhulog doon. At ang mga lumulusot sa pader ay kakagatin ng ulupong. Ang tumatabagas na mga bato ay masasaktan niyon. At ang nagsisibak ng kahoy ay nanganganib doon. Ngayon, pagkatapos ipakita ni Solomon na ang sistema sa mga pinuno ay magulo, out of order, ibinalik niya tayo sa isang napaka-praktikal na realidad. Na ang mga ordinaryong mga ginagawa natin sa pang-araw-araw ay may kaakibat ding mga problema. Yung mga ordinaryong ginagawa natin sa araw-araw, may kaakibat na problema. Sinabi po niya, siyang humuhukay ng balon ay mahuhulog doon. Simple muli ang larawan. Kung naghuhukay ka ng balon, maaaring yung balon pwedeng dahil kailangan mo, pwedeng panghuli mo ng mga kakainin mo, pwedeng bitag. Anong sinasabi niya? May posibilidad na ikaw mismo ang mahulog doon. Alam mo, nagtatrabaho ka lang,
pero mahuhulog ka doon. At sinabi pa po niya, ang mga lumulusot sa pader ay kakagatin ng ulupong. Noong panahon nila iyon, yung mga ulupong o mga ahas ay nagtatago sa loob ng mga pader, sumisiksik sa mga pader. Kaya't kung mayroong mga manggagawa na nagtatrabaho, nagtitibag, o nag-aayos ng pader, normal na trabaho lamang parang construction, parang repair. Alam nyo ang nangyayari, hindi niya alam na inilalagay niya ang sarili niya sa panganib. Dahil ang pwedeng mangyari ay makagat siya ng ulupong o ng ahas. So ano po ang punto dito ni Solomon? Kahit na ordinaryong mga gawain, kahit na normal na trabaho, may kasamang risk at uncertainty. Baka mamaya, yung iba dyan, may magsasabi, kaya ayoko nagtatrabaho eh. Di ba? Di ba? Kasi kaya ayokong gawin ito kasi sobrang risky. Di ba? Sabi ni Solomon eh. Di ba? Hindi ganun ang sinasabi ni Solomon dito. Hindi po. Anong sinasabi niya? Pagkatagapos, dinagdagan pa niya. Ang tumatabas sa mga bato ay masasaktan niyon. At ang nagsisibak ng kahoy ay nanganganib doon. Muli, mga normal na trabaho ang tinutukoy dito. Yung mga trabaho na to, walang mali, walang immoral. Simpleng trabaho, pero may danger pa rin, may panganib pa rin. Kaya nga po, ang realidad na pinapakita ni Solomon dito, na sa ating ordinaryong buhay ay hindi lang magulo, ito rin ay mayroong panganib. Kahit sa pinaka-ordinaryong bahagi nito. Pero pansinin natin, dahil sa mga sinabi niyang ito, may pupuntahan po si Solomon. Dahil mula dun sa mga panganib na ito, dadalhin niya tayo pabalik saan? Sa karunungan. Verse 10, kung ang bakal ay pumurol at hindi ihasa ninuman ang talim, dapat nga siyang gumamit ng higit na lakas. Ngunit ang karunungan ay tumutulong upang ang isang tao'y magtagumpay. Kung ang ahas ay kumagat bago mapaamo, wala nang kapakinabangan sa nagpapaamo. Okay. Ngayon, pagkatapos ipakita ni Solomon na kahit ang ordinaryong trabaho ay mayroong panganib, dinala naman niya tayo sa isang napaka-practical ulit na katotohanan. Unang sinabi niya, kung ang bakal ay pumurol at hindi ihasa ninuman ang talim. Okay. Simple ang larawan. May gamit ka, siguro sibak, may tabak, sabi dito, bakal, pero mapurol. Okay, mapurol. At imbis na hasain mo, anong ginawa mo? Itinuloy mo lang ang trabaho. At anong mangyayari? Sabi niya, dapat nga siyang gumamit ng higit na lakas. Kasi mapurol eh. So hampas ka pa rin ng hampas, pero mapurol. Kaya mas matindi ang trabaho. Mas magtatrabaho ka, mas mapapagod ka. Pero hindi ka magiging epektibo. Masipag ka, pero hindi wise ang paraan mo. More effort, less effective. Kaya't sinabi ni Solomon, ngunit ang karunungan ay tumutulong upang ang isang tao'y magtagumpay. Sa sinabi pong ito, pinapakita po rito na ang karunungan nagbibigay sa atin ng kalamangan. Ulitin ko ho ang karunungan, ang godly wisdom nagbibigay sa atin ng kalamangan, edge. Kaya't ano ang itinuturo ni Solomon? Oo, kahit sa araw-araw na trabaho, kahit normal na buhay natin dito sa mundo, may challenges pa rin. Pero kahit ganoon, sobrang mahalaga pa rin ang karunungan. Mga kapatid, ang karunungan, ang godly wisdom ay ginagawang mas maayos ang mga ginagawa natin. Kaya imbis na puro effort lang tayo, ang tanong ng tao na may karunungan ay tama ba ang ginagawa ko? Ginagamit ko ba ang godly na karunungan dito? Dahil hindi sapat ang lakas lamang, ang karunungan ang nagdadala ng kakaibahan. Diba? Kaya nga ganito ho yan Maaring trabaho tayo ng trabaho. Trabaho tayo ng trabaho. Sa trabaho natin, ginagamit ba natin ang karunungan natin? Hindi yung karunungan ng mundo Hindi. Are we using godly wisdom dung sa trabaho natin para maiwasan natin ang mga panganib? Interestingly, hindi nagtapos si Solomon doon.
para lalo pa niyang ipakita kung gaano kahalaga ang karunungan, nagbigay pa siya ng isa pang halimbawa. Ano sinabi niya? Kung ang ahas ay kumagat bago mapaamo, wala ngang kapakinabangan sa nagpapaamo. Okay, ano nakikita natin dito? Makikita natin dito yung karunungan, yung wisdom of waiting for the right time. Mag-aantay sa tamang panahon. Bakit kamo? Alam natin, sa English, ang ginamit dito ng mga salita, snake charmer. Okay, snake, yung mga nagpapaamo ng mga ahas, di ba may mga ganyan, yung parang talagang bihasa sila sa mga ahas. Yung mga snake charmer, yung mga nagpapaamo niyan, meron silang specific skill eh. Okay? Kagalingan tungkol sa mga ahas. Marunong sila. Alam nila na pag-aaralan nila yung galaw ng ahas. Pero, kung makagat yung nagpapaamo, bago pa niya magamit yung skill niya, yung galing niya, kahit gaano pa siya kagaling, wala po itong silbi. At anong sinasabi dito? Hindi lang importante na alam kung paano, ang karunungan ay alam kung kailan gagamitin ang karunungan. Naintindihan natin yun? Kasi pwedeng may kagalingan ka dito, may skill ka dito, pero kung hindi mo alam kung kailan gagamitin yan, walang silbi yan. Yun ang sinasabi dito ni Solomon. Mga kapatid, kailangan natin ang ganitong klase ng karunungan mula sa Diyos. Kahit sa pinakaordinaryong bahagi ng buhay. We know what to use, when to use. Okay? We know what to use, when to use. Kaya nga, alam mo ba, ang salita ng Diyos, it talks about marriage, it talks about finances. Pinag-uusapan niyan yung kung paano palakihin ng mga anak natin. Pinag-uusapan niyan yung mga gawain sa mga trabaho natin. Nandiyan po lahat yan sa banal na kasulatan. Kailangan po natin ang Panginoong Diyos at lalong-lalo kailangan natin ang karunungan niya na manggagaling sa banal na salita niya. Ang tanong, ginagamit ba natin ang mga karunungan na yan? Ginagamit ba natin ang mga karunungan na yan? Do we trust God's wisdom or we trust more man's wisdom? Ginagamit ba natin yan? Do we use it? O baka mamaya, ito mas matinding tanong. Alam ba natin yung tinuturo ng banal na Diyos natin na manggagaling sa salita niya? Kasi baka kaya hindi natin alam kasi hindi natin pinag-aaralan. Nakuha natin po yun, mga kapatid. Kaya nga't by God's grace, ditong ginagawa natin sa GFC, isa-isahin ko di ba meron tayong PDF, although wala itong webs na to, okay? May PDF tayo. May Tagalog Bible study tayo. Mayroon tayo para sa mga kabataan sa Kids of Grace. Meron tayo para sa mga kababaihan sa Women of Grace. Meron tayo para sa kalalakihan, sa Men of the Word. Meron tayong bago lang nilabas, Singles Fellowship. Kompleto Kompleto lahat ng ministeryo Di ba? Ang tanong, saan ba tayo bahagi nito? O, kasi mas busy tayo kung saan-saan. Di ba? Pag linggo ba, talagang intentional na nagsasamba tayo ng ganito? Na nagsasama-sama tayo, nagtitipon-tipon tayo. Kasi ganito po yan mga kapatid. Binigay na ni Lord sa atin ang lahat ng daan at pamamaraan. Paano mapag-aralan ang banal na kasulatan? Ang tanong, ano ang ginagawa natin? Baka mamaya, puro worldly wisdom tayo, wala tayong godly wisdom. Kasi nga, kung may godly wisdom naman tayo, pinagkakatiwalaan ba natin? Matapos po dyan, nagpatuloy siya sa ikatlong bahagi. Pagsasalita ng may karunungan sa isang mundong wala sa ayos. Verse 12, ang mga salita ng bibig ng matalino ay magbibigay sa kanya ng pakinabang. Ngunit ang mga labi ng hangal ang uubos sa sarili niya. Ang pasimula ng mga salita ng kanyang bibig ay kahangalan, at ang wakas ng kanyang salita ay makabandag na kaululan. Sa mga salita, ang hangal ay nagpaparami, bagamat walang taong makakaalam kung ano ang mangyayari. At pagkamatay niya ay sino makapagsasabi sa kanya ng mangyayari. Okay. Kanina, ipinakita ni Solomon yung gulo sa mundo. Yung gulo sa mundo. Pinakita niya rin yung kung ano ba talaga ang puso. At makikita rin natin,
Yung gulo na ito sa ordinaryong buhay natin, kung saan kailangan talaga natin ng karunungan. At ngayon, mapapaisip tayo, bakit biglang tungkol na sinasabi naman dito ni Solomon ay tungkol sa ating mga salita. Sa English speech, salita ano. Alam mo talagang, nung pinag-aaralan ko to by God's grace, alam mo, 3 linggo pa yatang mahigit. No? Alam po niyo, talagang pinag-aaralan with much prayer, no? Pinag-iisipan, bakit biglang parang hindi konektado ang sinasabi dito ni Solomon? And by God's grace, luminaw sa pag-aaral. Bakit kamo? Bakit sinabi niya ngayon salita? Oo, hindi lahat ng tao nagtatrabaho. Di ba? Hindi lahat ng tao nagtatrabaho, lalo na yung mga tamad. Okay? Sorry. Pero lahat ng tao ay nagsasalita. Okay? Merong verbal language, merong sign language, at meron pa isang language. Anong language yun? Keyboard language. Okay? O pwedeng keyboard. Ganon. Lahat ng tao ay nagsasalita. Whether verbal, sign, or keyboard. Kaya nga't ito ang sinabi dito ni Solomon. Dinala niya tayo. Ano sabi niya? Ang mga salita ng bibig ng matalino ay nagbibigay na kanya ng pakinabang. Yung salitang pakinabang, ibig sabihin kapaki-pakinabang or angkop or tama. Ang matalinong tao nagsasalita sa paraang nakakatulong, nakakapag-build up para sa kanya at sa iba. Pero sabi niya, ngunit ang mga labi ng hangal ang uubos sa sarili niya. Ang bigat po niyan. Bakit kamo? Hindi lang niya sinasaktan ng iba, sinisira din niya ang sarili niya. Dahil sa mga sarili niyang salita. Pagkatapos pansinin natin ang progression. Ang pasimula ng mga salita ng kanyang bibig ay kahangalan. Anong sinasabi? Nagsisimula ng mali. At At ang wakas ng kanyang salita ay makabandag na kaululan. Ano nangyayari? Mali na yung umpisa, lumalala pa. Mula sa foolish, kahangal lang siya, nagiging destructive pa siya sa dulo. Mga kapatid, yan ang nature ng foolish speech. Yung salita ng kahangalan. Kapag hindi napipigilan, lumalala. Verse 14, sa mga salita, ang hangal ay nagpaparami. Okay, tingnan nyo. Pansinin nyo, kahit foolish na, kahit hangal na, ay dumadagdag pa ng salita. Ano ibig sabihin nun? Yung mga hangal, nag-uumpisa na ng mali, ay daldal pa ng daldal. Yun ang sinasabi dito. Salita ng salita. Bakit? Dahil iniisip ng mga hangal na mas maraming salita, mas mukhang matalino, ay mas may wisdom pa siya. Yun ang iniisip ng hangal. Pero anong sabi ni Solomon? Kabaliktaran. Mas lalong lumalabas ang kahangalan niya. At dito lumalabas ang tunay po na problema. Nagsasalita siya na parang alam niya ang lahat. Di ba? Ganun yung hangal. Salita ng salita kasi isip niya magaling siya eh. Salita ng salita, akala niya alam na lahat. At ano ba ang alam niya? Akala niya alam niya ang kinabukasan, yung future. Akala niya kaya niyang alamin, pati yung kinabukasan. Kaya't sinabi ni Solomon, pansinin ninyo, walang taong nakakaalam kung ano ang mangyayari. At pagkamatay niya ay sinong makapagsasabi sa kanya ng mangyayari. Ano ibig sabihin yan? Wala talagang nakakaalam ng hinaharap. Pero yung hangal, yung foolish, nagsasalita na parang sigurado siya sa lahat. Ganun ang mga hangal. Kaya't ano ang punto? Ang karunungan ay nakikita sa pagsasalita. Kung kailan nagsasalita at kung kailan hindi magsasalita. Hindi lang basta marunong magsalita, kundi alam kung kailan magsasalita at kung kailan tatahimik. At napaka-practical po ng sinasabi dito. Saan? Sa mga usapan, sa mga argumento, sa mga pinuno. Minsan, ang pinakamatalinong gawin natin ay hindi magsalita ng masyadong marami, kundi magsalita ng tama at sa tamang oras. Ganun po ang sinasabi ni Solomon dito. Alam mo yon, yung mga hangal, ganun ng ganun. Ganun ng ganun. Siguro mamaya sobrang tahimik nyo, no? Okay. Minsan, kahit mukhang matalino ang sinasabi, okay, ganito lilinawin ko. Di ba may mga sobrang, alam mo, gagaling, alam mo talagang intelligent, sobrang kakaiba, pati yung mga English nila, sobrang tindi. Pero alam niyo,
kahit anong galing ng mga terminolohiya nila, ng mga salita nila, kung hindi yan guided ng godly wisdom, walang silbi yan. Walang silbi yan. Kaya't ano ang tinuturo ni Solomon? Ang salita. Ipinapakita niyan ang puso. Ipinapakita niyan ang puso. Pinapakita nito kung mayroong wisdom, pinapakita niyan kung mayroong foolishness. Kaya't ituloy ni Solomon ang kaisipang iyon. Kung sa verse 14, nakita natin yung foolishness sa kanyang salita. Ngayon naman sa verse 15, makikita naman natin ang parehong foolishness saan? Sa buhay niya. Verse 15, ang gawa ng hangal ay nagpapahirap sa kanya. Kaya't hindi niya nalalaman ang daan patungo sa lungsod. Ngayon, mula sa talatang ito, ibinalba ulit ni Solomon ang usapan sa isang napaka-basic na reality. Hindi na leadership, hindi na speech, kundi saan? Muli sa araw-araw na pamumuhay. Parang yung kanina, naglalakad lang. Sinabi po niya, ang gawa ng hangal ay nagpapahirap sa kanya. Okay, makikita natin dito, yung hangal, nagtatrabaho. Okay, nagtatrabaho, nag-i-effort, busy. Pero pansinin nating resulta ng ginagawa niya. Ay sinasabi, ang gawa ng hangal ay nagpapahirap sa kanya. Sa English, wearies, napapagod. Pagkahapo, may exhaustion. Bakit ka mo? Bakit siya nagpapahirap? Bakit siya napapagod? Ba't siya nakahapo? Hindi dahil masama ang trabaho, ha? Hindi po. Okay? Baka isipin natin, tama, pag kanina, mapanganib. Ngayon, grabe nakakapagod. Pag nagtatrabaho ka, sobrang pagod. Hindi, baka yung mga tamad na naman dyan, ha? Okay. Ano ang sinasabi rito? Ganito ho. Hindi masama ang trabaho. Ang nakikita po natin dito na ang pagpapahirap na ito sa mga hangal na tao ay dahil mali ang paraan nila. Mali ang paraan nila. Bakit ko sinasabing ganyan? Tingnan nyo ang sinabi ng kasunod na talata. Kaya't hindi niya nalalaman ang daan patungo sa lungsod. Okay? Mga kapatid, di ba yung pagpunta sa lungsod, very basic yan. Very basic. Yung pagpunta sa lungsod, simpleng direksyon yan. O sige, saan papunta ng Makati? Turo nyo nga. Walang magtuturo. Dito. Dito Makati, okay? Okay lang yun, joke lang yun, no? Di ba very simple, very basic? Di ba? Very simple, very basic. Yung direksyon na yan, papunta sa lungsod, it's very simple, very basic. Pero, anong sinasabi sa hangal na to? Hindi niya alam kung paano. Kahit anong gawin niya, kahit sobrang tindi pa ng trabaho niya, hindi niya alam ang direksyon niya. Kaya't ano ang larawan? Abala siya, pero walang pinatutunguhan. Masipag, pero walang direksyon. At ang konektado ito sa lahat na nakikita natin. Ukol sa mga hangal. Maling puso, maling kilos, maling panalilita, at hahantong sa isang buhay na magulo at walang direksyon. At totoo po ito, di ba? May mga tao na laging pagod, laging busy, pero kapag tiningnan mo ang buhay, parang ang gulo-gulo. Walang direksyon, walang clarity, walang karunungang gumagabay. Kaya't ang itinuturo dito ni Solomon ay hindi sapat na masipag po tayo. Yes, kailangan maging masipag, pero kailangan ng Kailangan natin ng karunungan, kailangan natin ng godly wisdom sa bawat paraan ng pamumuhay. Bakit kamo? All because kapag walang karunungan mula sa Diyos, nasasayang lahat ang ating effort, nasasayang yung ating energy, nauuwi tayo sa hirap at pagod. Kaya't ito ang babala po sa atin. Huwag lang nating itanong, masipag ba ako? Ang dapat nating itanong, namumuhay ba ako ayon sa karunungan ng Diyos? Ginagawa ko ba ang lahat ng ito sa paraan ng Diyos? All because ang buhay na walang karunungan ay siguradong walang direksyon at mapapagod lamang tayo. Kaya nga't muli, bago pumunta sa susunod na bahagi, kamusta po tayo dito? Kamusta po tayo dito? Anong mga salita ang lumalabas ba sa bibig natin? O sa mga keyboards natin? Ano laman? Godly wisdom or worldly wisdom? Ano ang lumalabas? Sa trabaho natin, okay, hindi kailangan yung basta trabaho. Kasi di ba, yung iba naman dito, busy sila sa tahanan nila. Di ba, yun yung work nila eh. Maalaga sila sa bahay nila eh. Okay.
Kamusta naman po tayo? Pagod na ba tayo sa mga ginagawa natin? Pagod na ba tayo? Baka kasi, kaya ganong pagod, hindi ko sinasabing basta physical exhaustion na, hindi. Alam mo yun, kahit wala kang gawin, pagod ka lang. Baka kasi, kaya ganon ang nangyayari sa atin, kasi bakit? Hindi tayo guided ng godly wisdom sa trabaho natin. Alam mo yun, may mga ganon, di ba? Walang direksyon, parang, alam mo, merong mga, di ba, sobrang, pag nakita mo, sobrang yaman, sobrang successful, pero parang ang gulo pa rin. Parang ang gulo pa rin. Alam, walang direksyon. At the end of the day, hindi pa rin sila masaya. Bakit kasi? Bakit? Kasi tinuturo ng salita ng Diyos, contentment. Contentment. Kaya nga't mga kapatid, kamusta po tayo? Pag inusisa natin ang buhay natin. Kaya't mula sa talatang ito, pinalawak ulit ni Solomon ang pananaw. Mula sa isang buhay na hangal, papunta sa mas malawak na pagsasalarawan. All because, yung nakita natin dito sa isang tao sa verse 15, tao ang pinag-uusapan, pwede mangyari rin saan? Sa mga pinuno natin. At kapag yung foolishness umabot sa level na yon, hindi lang isang tao ang naaapektuhan, kundi napakarami na. Ika-4 na bahagi, pamumuhay ng may pananagutan sa isang mundong wala sa ayos. Verse 16, kahabag-habag ka, o lupain, kapag ang iyong hari ay isang bata, at ang iyong mga pinuno ay nagpipista sa umaga. Mapalad ka, o lupain, kung ang iyong hari ay anak ng mga malalayang tao, at ang iyong mga pinuno ay nagpipista sa kaukulang panahon para sa kaikalalakas at hindi sa paglalasing. Okay, mula sa talatang ito, makikita natin si Solomon, nag-zoom out ulit. From the individual to a level of special position. Sabi niya, una, kahabag-habag ka o lupain. Sa English, woe, yung kahabag-habag. Yung salitang kahabag-habag, ito po ay isang matinding babala. Pag sinasabi yan, babala. Yan. Parang sinasabi, may mali at may darating na problema. Kaya ganyan ang pagkakasabi niyan. At anong sinabi niya? Kapag ang iyong hari ay isang bata. Ngayon, yung bata dito, hindi lang yan tungkol sa edad. Okay? Hindi lang yan tungkol sa edad. Ito ay tumutukoy saan? Sa immaturity. Isang pinuno na kulang sa karunungan, kulang sa disiplina, kulang sa tamang paghatol. Yun ang sinasabi dito. Kasi di ba madalas, pag bata, hindi pa ganun kamature yan. At ang tinutukoy dito, itong hari na ito, ay kulang pa sa tinatawag doon? Sa skill. At anong pagkatapos na sinabi niya? At ang iyong mga pinuno ay nagpipista sa umaga. Okay. Hindi lang immature, hindi lang kulang sa skill. Itong pinuno ay anong sinasabi? Nagpipista sa umaga. Mga kapatid, majority ang umaga ay oras ng responsibility. Tama? Sa umaga, majority. Although iba sa gabi nagtatrabaho. Ang umaga, oras ng trabaho, oras ng pamumuno. Pero imbes na mamuno, anong sinabi ng talata? Sila ay nagpipista. Nagpapakasaya. Pinapriority ang pagpapakasasa. Kaya anong binigay na larawan dito ni Solomon? Yung leader na ito, yung pinuno na ito, immature. At nagpapakasasa. At sinasabi ni Solomon, ang ganitong klase ng pinuno ay nagdadala ng problema sa lupain. Kaya't sinabi niya, kahabag-habag ka. Ngunit hindi doon nagtapos si Solomon. Nagbigay pa siya ng paghahambing. Mapalad ka o lupain. Mula sa warning, papunta na sa blessing. Kung ang iyong hari ay anak ng mga malalayang tao. Okay. Sa Tagalog, sa sali natin nakalagay, mga malalayang tao. Sa English, ang ginamit na salita dyan, who's king of nobility. Ano ibig sabihin nun? Pag sinabi mong malalayang tao o king of nobility, ito ay tumutukoy sa mga pinuno na may magandang mga katangian. Yung mga trained, yung mga disiplinado, yung mga handang mamuno. At sinabi pa niya, at ang iyong mga pinuno ay nagpipista sa kaukulang panahon. Pansinin nyo ha, itong mga nobility, itong mga trained na ito, nagpipista pa rin sila. Pero hindi pinapakita dito na bawal magpista, hindi ho. Pero ang sinasabi dito, nagpipista sa sila nang may pagpipigil at nasa tamang oras. At para saan? Bakit ginagawa nitong mga pinuno ito? Para sa ikalalakas at hindi sa paglalasing. Pansinin po natin yon. Yan po yung susi. Hindi sila nabubuhay para sa pleasure,
Kumakain sila para saan? Sa lakas, para sa function, para sa responsibilidad. Kaya't malinaw po yung paghahambing, yung isang leadership para sa sarili. Yung isang leadership para sa magandang layunin. At ano ang resulta? Ang isa, nagdudulot ng kasiraan. Yung isa, nagdudulot ng blessing. At totoo po nito. Bakit kamo? Sobrang importante ng mga pinuno na talagang may kakayanan. Sa bansa, sa organisasyon, sa pamilya, at maging sa ministeryo. Yung katangian, yung character ng leadership, nakaka-apekto yan sa lahat ng nasa ilalim po nito. Kaya ang ipinapakita dito ni Solomon ay isang prinsipyo. Anong prinsipyo yan? Self-control versus self-indulgence. Pagpipigil versus sa pagpapakasasa. At alam po ninyo, hindi lamang ito patungkol sa mga hari, hindi po. Para ito sa ating lahat. Kaya ang tanong sa atin, namumuhay ba tayo for responsibility or for pleasure? Namumuhay ba tayo for purpose at responsibility or for pleasure? Dahil kung ano ang puso natin, ay lalabas at lalabas ito sa mga ginagawa natin. Usisain natin mabuti ito. Responsibility ang priority o pleasure ang inuuna natin. Napakahalaga po nito. Dahil napakahalaga, itinuloy pa ni Solomon ang kaisipan. Dahil kapag napabayaan ang responsibility, may consequences. Tingnan natin ang sunod na sinabi niya, verse 18. Sa katamaran ay bumabagsak ang bubungan, at sa di pagkilos ay tumutulo ang bahay. Ang tinapay ay ginagawa sa paghahalakhak, at ang alak ay nagpapasaya sa buhay. At ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. Ngayon, mula sa talatang ito, dinala tayo ni Solomon sa isang napaka-praktikal na realidad ng buhay. Sabi niya, sa katamaran ay bumabagsak ang bumungan, at sa di pagkilos ay tumutulo ang bahay. Yung salitang katamaran, laziness, ano yan? Pagpapabaya. Hindi ginagawa ang dapat gawin. At yung sa di pagkilos ay tumutulo ang bahay, parehong ideya. Kapag hindi inaalagaan ang isang bagay, unti-unti itong nasisira. Kaya simple lawang ang larawan. Isang bahay na pinapabayaan, anong mangyari? Mabubulok, masisira. At ito ang katotohanan itinuturo ni Solomon. Yung kahangalan, yung foolishness, sobrang destructive. Sinisira nito kahit yung lugar na dapat nagbibigay ng proteksyon. Sa madaling salita, ang kahangalan, foolishness, self-destructive. Kapag ang isang tao ay nagpadala sa katamaran, darating ang punto, hindi na niya kayang alagaan kahit ang sarili niya. Nagpatuloy si Solomon sa pagsasabing, ang tinapay ay ginagawa sa paghahalakhak, at ang alak ay nagpapasaya sa buhay. Mga kapatid, ito ay tumutukoy ng pursuit, yung pinahabol mo, yung earthly pleasure, yung kasiyahan, makamundong kasiyahan, tinapay at alak. Sa konteksto na ito, hindi pinupuri ni Solomon yung pleasure, hindi niya pinupuri. Baka kasi favorite verse mo to sabi nga ni Solomon hindi ho. Ipinapakita niya kung paano ang hangal humahabol sa sa pleasure, sa kasiyahan. Habang pinapabayaan ang responsibility. Kaya nga't malinaw yung daloy po rito. Tamad, pabaya. Tapos ang gusto niya ay puro kasiyahan. At dinagdagan pa niya. At ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. Ngayon, hindi ito utos Hindi ito utos. Ito ay isang obserbasyon. Ganito po mga kapatid, ang paraan ng pag-iisip ng mga tao sa ilalim ng araw. Ganito mag-isip ang mundo. Okay? Ano mag-isip ang mundo? Ang pera ang solusyon. Ang pera ang sandalan. Ang pera ang paraan para ituloy yung pleasure at nagbibigay ng kasiyahan. Kaya't ang nangyayari, ang taong humahabol ng kasiyahan, nagiging alipin ng mga bagay na nagbibigay ng kasiyahan. Kaya't anong pinapakita ni Solomon? Yung isang dako, foolishness, nagpapabaya, ayaw ng responsibilidad. Sa kabilang dako rin, yung foolishness, humahabol pa sa pleasure. At pareho silang sobrang destructive. Kaya ito ang babala sa atin. Huwag nating palitan ang responsibilidad sa mga
kasiyahan sa buhay natin. Huwag nating palitan ang ating responsibilidad sa mga kasiyahan na gusto nating habulin. Kaya nga, ito yung pinaka-nakakatakot makasama sa totoo lang. Bakit ka mo? Irresponsable na, magastos pa. Di ba? Isa pa doon, tamad. Di ba? Yun ang kahangalan. Kaya nga't mga kapatid, pag tiningnan natin ang buhay natin, namumuhay ba tayo ng responsable o namumuhay tayo ng hinahabol natin ang kasiyahan? Ano tayo doon? Hindi sinasabi ni Solomon na masama ang kasiyahan, okay? Nasa ibang chapters yun. Pero ano talaga ang direksyon ng buhay natin? Kasi nga, importante ang godly wisdom. Kasi kung tayo ay hinahabol pa rin natin as yung kasiyahan ng mundo, pray tayo. Pray po tayo. Kaya pagkatapos ng lahat ito, tinapos ni Solomon ang bahagi ng kabanata na ito sa isang napaka-practical at mahalagang paalala. Okay, verse 20. Sa totoo lang, nung pinag-aaralan ko muli ito, hindi ko malaman bakit ito ang sinabi ni Solomon dito. Okay, hindi ko maintindihan. Pero by God's grace, ito po. Verse 20, huwag mong sumpain ang hari kahit sa iyong isipan. At huwag mong sumpain ang mayaman kahit sa iyong silid tulugan. Sapagkat isang ibon sa himpapawid ang magdadala ng iyong tinig at ilang nilalang na may pakpak ang magsasabi ng bagay. Okay, mga kapatid, dito tinatapos si Solomon ang kabanatang ito. Sa isang bagay na napaka-personal muli. Hindi na ito public hindi na. Kung hindi, private na. Bakit ka mo private? Huwag mong sumpain ang hari kahit sa iyong isipan. Isipan, silid, pinaka-pribadong lugar, di ba? Yung isipan natin, yung silid natin. Walang nanonood, walang nakikinig sa mga silid natin. At kahit doon, sabi ni Solomon, at huwag mong sumpain ang mayaman kahit sa iyong silid tulugan. Okay, very private, parehong ideya. Sa pinakatago na lugar, walang isipin natin ito, itong mga lugar na ito ang pinaka-private na mga lugar natin, sa isipan natin at sa silid natin. Di ba? Walang isang tao na may godly wisdom na pupunahin publicly yung mga nasa otoridad. Sana, no? Naintindihan niyo yun? Walang may godly wisdom na pupunahin ang mga otoridad publicly. Wala. Tama? Dahil madalas kapag public, pigil tayo. Di ba? Pag public, pigil tayo, maingat tayo. Pero kapag private na, tayo na lang. Wala ka nang kasama. Nawawala na yung control. Iniisip natin, okay lang ito, okay lang isipin ko to, okay lang sabihin ko to. Wala namang makakarinig. Ako lamang. Pero sinasabi ni Solomon, sapagkat isang ibon sa himpapawid ang magdadala ng iyong tinig. Figure of speech po yan. Parang kasabihan. Ano yung kasabihan? Walang sikretong hindi nabubunyag. Sa madaling salita, yung akala mong nakatago, pwede pa ding malaman ng iba. At totoo naman, di ba? Ang salita may paraan para kumalat. Pero higit pa doon. Higit pa ho doon, mga kapatid. Ang punto ni Solomon, ang puso natin. Dahil kung sa private, meron pa rin tayong bitterness, meron tayong resentment, meron tayong disrespect. Ano mangyari? Lalabas at lalabas din yan. Even in our private moments, meron pa rin tayong ganito. At kung iisipin natin, kung mag-isa lang tayo, di ba hindi naman talaga tayo nag-iisa? Tama? Kahit sa loob ng silid natin, hindi tayo nag-iisa. Sino ang kasama natin? Kasama natin ang Diyos natin. Kaya nga't mga kapatid, kung sinasabi nating may godly wisdom tayo, bilis, yes, I have godly wisdom. Dapat makita yan. Kahit nag-iisa tayo. Bakit ka mo? Kasi kung hindi, ano tawag dyan? Hypocrisy. Hypocrisy. Foolishness din yan. Kaya tanungin natin ang sarili natin, sino kaya tayo kapag walang nakakakita sa atin? Sino kaya tayo kapag walang nakakakita sa atin? Ano ang laman ng isip natin kapag nag-iisa tayo? Sa pagtatapos, ipinakita sa atin ni Solomon na bubuhay tayo sa isang mundong magulo.
Pero kahit ganito ang mundo, ang tawag sa atin ay pareho pa rin. Ano? Karunungan, godly wisdom. Hindi lang dapat alam ang tama, kundi isinasabuhay natin ito. Kailangan natin bantayan ang ating puso. Kailangan maingat tayo sa pananalita. Kailangan ang pamumuhay natin ay responsibilidad. Hindi natin hinahabol ang kasiyahan. All because sa mundong magulo, hindi optional ang karunungan. Kaya ito ang tanong dapat natin. Susunod ba tayo sa paraan ng mundo na kahangalan? O susunod ba tayo sa paraan ng maka-Diyos na katarungan? Maglaan po tayo ng 1 o 2 minuto para magnilay-nilay. Sa isang mundong ginulo ng kamangmangan, tumugon tayo sa pamamagitan ng paghahandog ng ating mga buhay sa Panginoon upang Siya ang maghari ng may karunungan at biyaya. Habang tayo'y tinatawag ng kasulatan na ihandog ang ating mga sarili bilang mga handog na buhay, inihiling natin na italaga niya tayo para sa kanyang mga layunin. Inaanyahan ko po ang lahat na tayo umawit ng sabay-sabay. Kunin mo ang buhay ko. Kunin mo ang buhay ko, laan para sa iyo. Etong mga araw ko, laging
Ilang paalala lamang po, itong darating na Miyerkules, gagawin po natin ulit yung prayer meeting. Okay? Ikapito at kalahati ng gabi, 7:30 ng gabi, itong Miyerkules, May 6, ito ay via Zoom. Okay, yung PDF 242, wala po itong darating na Webes. Okay, wala po itong darating na Webes. Gaganapin ulit yan sa May 21. Okay, so huwag kayo pupunta dito sa May 7 kasi iba ang aabutan po ninyo. Okay, Golden Ladies Bible Study. Iniimbitahan po namin ang mga kababaihan na golden. Okay, golden. Kahit hindi kayo ganun ka-gold, pwede pa rin. Okay, punta po kayo dito sa darating na Biyernes, May 8, alauna ng hapon po sa GFC Center. Okay, Sing and Pray. Itong darating na Sabado, May 9, alas 4 naman po ng hapon. Dito ho yung ginagawa, hindi lang basta ito, basta sing, pero ipinagdarasal ho natin yung mga petisyon ng simbahan. Open sa lahat ng GFC members. Ito, Singles Fellowship. Magkakaroon po tayo ng ikalawang pagtitipon. Ikalawang pagtitipon. Ang title niyan, Table Talk. Magkakaroon po tayo ng, meron diyang kape, meron diyang mga games, meron diyang po tayong pag-uusap, at meron pong short Bible devotion. Open po ito sa lahat ng mga single na mga Christians, 18 years old and above. May 16, Saturday, 4 p.m. Dito po yan gagawin sa GFC Center. Kaya nga ho, pre-registration will be open na ho. Doon po kayo magrehistro sa likod, and meron din naman pong QR code para makaregister po sila. Okay, sa pa ho, parenting seminar. Alam po ba ninyo na yung mga anak natin, mas madalas natututo sila sa atin sa pag-oobserba sa atin kaysa doon sa mga itinuturo rin natin sa kanila. At dito po, sa parenting seminar na ito, ang title, The Roadmap of Parenthood. A 2-day family activity seminar, June 26. Biyernes po yan, alas 3 ng hapon, hanggang medyo maaga pa ng gabi. Yan yung unang araw. Second day, June 27. Sabado ho, yung buong araw ho yun, mula alas 9 hanggang alas 5. Kaya namin sinasabi ito para markahan nyo na ho. Okay, hindi mo kailangan maging isang magulang para mag-attend dito. Kung ikaw ay guardian, pwede ka ring mag-attend dito. Ang babayarin is 1,250 per head. Kumpleto na ho yun, ng pagkain, pati yung mga kailangang gamitin. Okay? So, importante, magpatala na po kayo. Kasi bakit? Limited slots lang po. Last Church Camp 2026, bukas pa rin ho ang pagre-rehistro. Mag-reserve na po kayo ng slot doon sa likod po habang mayroon pa ho. Tayo'y magdasal. Diyos, aming Ama, pinupuri ka namin dahil kakaiba ang habag ninyo sa amin. Maraming salamat muli sa hapon na ito. Salamat, Panginoon, sa banal na salita mo. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ng karunungan at kahangalan. Alam namin, Panginoon, na sa sarili naming talino at lakas, hindi namin maisa sa buhay ito. At dahil dyan, Panginoon, kami ay nagmamakaawa. Panginoon, tulungan niyo po kami patungkol dito. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Pagpalain po kayong lahat